Hi guys, narito ang ika-89 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. 2 araw ang nakalipas, sabi ng Patriarch, Young Master ni Lee. Sabi ng Young Master, sa wakas ay nakabalik na kayong lahat. Masayang sabi ni Lee. Nag-alala ka pala, Tito Luo. Pasensya na, tanong ng Patriarch. Wala kayong na-encounter na panganib, hindi ba? Nakangiting na pagsagot ng ating bida. Wala. Naglakad-lakad lang kami sa paligid. Sabi ng Patriarch, kung ganoon, mapapanatag na ako. Ngayon, mayroong lahat ng uri ng mga tao sa paligid ng 9-layered Deathlands. Napaka-dangerous. Dagdag pa ng Patriarch, 2 araw na ang nakalipas. Ang kampo ng Wugway family mula sa Black Rock City ay winasak ng iba. Kahit na ang kanilang patriarch ay dinukot. Sabi ni Lee, ito, manatili na lang tayo sa kampo para magsanay. Mapapanatag na ako sa ganoon, haha. Sa loob ng tent, maririnig na may kumakain. Ang ating bida pala ito. Sa isip niya, sa pagkakataong ito, nakakuha tayo ng kabuoang 11 spiritual origin fruits. Sapat na para sa bawat isa. Yumaman tayo. Ang ika-7 antas ng 9-layered Deathlands ay malapit ng mabuksan. Kailangan kong dagdagan ang aking lakas ng mabilis. Kasalukuyang nasa pagsasanay ang ating bida. Ang kapangyarihan ng gamot ng spiritual origin fruit ay talagang dalisay. Kung gagamitin ko ito para i-circulate ang aking Heavenly God technique. Black Gold 4-star, 5-star, nagulat siya, biglang napamulat ang ating bida. Napahinga siya ng malalim. Ang aking Soul Ocean ay tumigil sa paglawak. Akala ko noong una na sa pamamagitan ng pag-stimulate mula sa Soul Ocean ni Duan Jian, pati na rin ang 3 kapangyarihan ng batas, ang aking pagsasanay ay makakapasok ng diretso sa Legend rank. Mukhang ang magagawa ko lang ngayon ay patatagin ito. Maaaring mas maganda ang pagkakataon ko kapag ang iba ay nakapasok na muna sa Legend rank. Nararamdaman ko mula sa loob ng Soul Ocean, na ang lahat ay hindi na malayo sa Legend rank ngayon. Mukhang may gagawin na namang kalokohan ang ating bida. Sumilip siya sa kabilang tent. Sa isip ng ating bida, panipig tuldok, at hindi rin sila malayo sa akin. Tinawag ng ating bida si Ninger. Nagulat si Ninger. Sabay nagtanong ang ating bida, ano ang ginagawa mo rito? Natapon ni Ninger ang daladala niyang pagkain. Dali-dali siyang nagsuot ng pangitaas. Habang nakasilip pa rin ang ating bida, may kumuha ng lagayan ng pagkain. Ito pala ang ating bida. Ayos ka lang ba? Ang pula ng mukha mo. Pautol-utol na nasabi ni Ninger. Ayos lang ako, sabi ni Lee. Natapon ang sabaw sa iyong damit. Dapat kang bumalik at magpalit ng mabilis. Sabay tingin niya sa kanyang kasuotan. Dali-dali niyang tinakpan ang kanyang katawan. Babalik na ako. Mukhang barwat ang ating bida. Sabay higop nito sa natapon na sabaw. Nakabalik na si Ninger sa kanyang tent. Sa isip ni Ninger, dahil sa suot ko lang ay manipis na damit, isipin kaya ni Lee na ako ay isang maluwag na babae. Kasalanan nito ni Xiao Zhu, dahil sa pag-iisip ng isang hanggal na mungkahi na tulad niyan. Sabay takip niya sa kanyang mukha. Isang buong araw ang mabilis na lumipas. Humakbang ang ating bida, sabi ng ating bida, kayong lahat, tingnan ninyo iyon. Namangha si Lu Piao. Pinakita ang kakaibang gusali. Iyan ang pintuan na siyang pasukan sa ika-7 antas. Ang lugar kung saan nagtitipon ng kapangyarihan ng batas. Sabi ni Duzi, ni Lee, dapat ba tayong pumasok kaagad? Sabi ng ating bida, syempre, walang kailangan. Kahit na hindi natin alam kung anong criteria ang ginagamit ng Master ng Netherrealm para piliin ang kanyang disipulo, tiyak na hindi ito batay sa kung sino ang unang nakapasok, at hindi pa kasama ang katotohanang mayroong ilang dosenang libong tao na lumilipad sa langit. Sa tingin ko dapat tayong pumasok bago magsara ang pasukan. Walang kailangang magsiksikan kasama ang karamihan.
Pamangkin ni Lee, mukhang nagdesisyon na kayong lahat na sumali sa pagpili ng disipulo. Pagsang-ayon ng ating bida, napabuntong hininga ang Patriarch. Sabi ng Patriarch, dahil ganoon ang kaso, mas mabuting mag-ingat ang pamangkin ni Lee. Dapat mong bantayan ang iyong kaligtasan. Maaaring hindi natin kayo maaalagaan sa loob ng 9-layered Deathlands. Sabi ng ating bida, huwag kang mag-alala, Tito Luo. Alam namin ang aming mga limitasyon, at kikilos kami ayon sa aming kakayahan. Maririnig ang pagsabog sa di-kalayuan. Pinakita si Mr. Luo Ming. Ganun din ang ibang expert. Hindi rin nagtagal, nabukas na rin ang pasukan. Sigaw ng kalbong expert. Ang pintuan ay sa wakas ay nabuksan. Nagmadali nang pumasok ang mga naghihintay na expert sa labas ng pasukan. Habang nakatingin ang Patriarch, sa sobrang daming expert na papasok, para na itong naging mga langaw sa dami. Ang Patriarch ay nakatingin ng seryoso. Sabi ng Patriarch, pamangkin ni Lee, ang iyong grupo ay dapat manatili muna sa likod. Maaari kayong pumasok kasama ang susunod naming grupo ng mga eksperto. Pamangkin ni Lee, mauuna kaming papasok. Sabi ng ating bida, mag-ingat sa paglalakbay, Tito. Habang nakatayo ang ating bida, pinagmamasdan niya na mauna ang Patriarch. Nauna na ang Patriarch kasama ang kanyang buong grupo. Nakapasok na sila sa loob. Pagkatapos ng kalahating oras na nakapasok na ang Patriarch, ilang dosenang libong tao ang nakapasok sa ikapitong antas ng 9-layered Deathlands. Pinagmamasdan pa rin ng ating bida ang mga pumapasok at bahagyang kumonti na ito. Inaya na ng ating bida ang kanyang mga kasamahan papasok sa level 7 ng 9-layered Deathlands. Susunod tayo sa malaking grupo. Masiglang sumang-ayon ang kanyang grupo sa pagpasok sa loob. Nagsalita ang Diyosa sa loob ng manggas ng ating bida ni Lee. Ang sabi ng Diyosa, mas mabuting mag-ingat ka kapag nasa loob ka na. Hindi pa rin tayo sigurado kung kaibigan o kaaway ang master ng Netherrealm. Hindi mo kailangang ipakita ang iyong buong talento. Sapat na ang mapili. Ngayon ay naunawaan mo na ang tatlong kapangyarihan ng batas. Kapag naunawaan mo na ng lubusan ang lahat ng ito, magiging pinakamalakas kang spiritual god sa kasaysayan. Sa tingin ko ay hindi gaanong karaming spiritual gods ang handang tanggapin iyon. Sabi ng ating bida, huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Sa isip ni Lee, dahil ang master ng Netherrealm ay isang taong nakapunta sa Draconic Ruins Realm, magiging kahanga-hanga ba sa kanya ang tatlong kapangyarihan ng batas? Sabay-sabay na pumasok ang grupo ng ating bida. Tagumpay silang nakapasok sa lagusan. May napansin ang ating bida sa pagpasok nila. Kasalukuyan tayong mabilis na dumadaan sa unang hanggang ika-6 na antas. Ang sinaunang larangan ng digmaan na ito ay puno ng mga labi ng mga patay. Ang malaking digmaan sa pagitan ng mga tao at demonyo beast noon ay talagang nakakatakot. Ang mga eksperto ng dalawang tribo ay karaniwang hindi nakikipaglaban sa ganitong uri ng kamatayan. Marahil, tulad ng ipinakita sa mga painting sa pader, ang digmaang ito ay may kinalaman sa Draconic Ruins Realm. Malapit na tayo. Nakalabas na ang ating bida. Napatingin siya sa kanyang tinatapakan. Hindi siya gumagalaw at inoobserbahan ang paligid. Ganun din ang kanyang mga kasamahan at ibang expert. Habang pinakita rin ang Patriarch. May lumabas sa isang nilalang. Tiningnan ito ng ating bida. Tumayo ito sa hangin. Sila ba ang mga guardian servant ng master ng Nether Realm? Medyo pinagpapawisan si Ninger. Sa isip ng ating bida habang nakatingin sa mga nilalang. Kung ganoon, anong hamon ang gagamitin ng master ng Netherrealm para sa pagpili? Ang master ay nagbigay lang ng personal na utos. Sabi ng guardian ng master ng Netherrealm, may ilang espesyal na pagsubok sa pagkakataong ito. Kaya walang mamamatay sa ikapitong o ikawalong antas. Magsaya kayo, magpasalamat sa awa ng master ng Netherrealm. Note, tumawa ang isang expert. How lucky. Ganun din ang nasa likod nito.
Ipinakita ang Demon Lord habang nag-obserba sa mga nangyayari. Sabi ng Demon Lord, kailan pa nagsimulang maging malambot ang Master ng Netherrealm? Sabi ng nasa kaliwa, hindi na tayo mamamatay. Sabi ng nasa kanan, I wonder kung anong klaseng pagsubok iyon. Kahit anong klaseng pagsubok ito, ang resulta ay pareho. Tumingin na parang walang bilib ang isang ito. Tiyak na magiging disipulo ako ng Master ng Netherrealm. Sabi ng nasa kanan, sino ba ang babaeng iyan? She actually dares to be so arrogant. Wala kang ideya. Siya ang anak ng patriarch ng Infernal Bird Clan. Wow! Sabi ng nasa kanan. Siya ang elite sa mga batang henerasyon ng kanyang clan. Kahit na bata pa siya, pero ang kanyang lakas ay napakaganda. Sinasabi nila na minsan, mayroong ilang demigod rank expert na nag-provoke sa kanya. At naipit sila sa pagitan ng kanyang mga hita. Nagulat ang mga expert sa kanilang narinig. The time has come. Nawala na ang lagusan na nagbukas kanina. Sabi ng guardian, the test begins. May ibinigay ang guardian sa mga kasali sa test. Makikita ang lumulutang na bilog na tubig. Sabi ng ating bida, Pop, the sphere of reverse images. Sabi ng guardian, ilagay ang iyong soul force sa sphere na ito. Sundin ang mga manipis na thread sa loob. Kung mawawala ka sa mga thread, sasabog ang mga sphere ng tubig. Sa isip ng ating bida, gusto nilang subukan ang kontrol ng isang tao sa soul force o low energy. Sabi ng guardian, kung kaya mong palawakin ang diameter ng isang talampakan, makakapasa ka. Ang mga hindi makagawa nito ay tatanggihan. Tumawa ang isang ito, this is too simple. Watch me do it. Sinimulan niyang maglagay ng kanyang soul force sa lumulutang na tubig. Biglang sumabog ang kanyang bilog na tubig. What? It clearly that. Bigla siyang naglaho. Laking gulat ni Lu Piao sa kanyang nakita. Makikitang marami nang naiinit sa mga kumuha ng test. Sabi ni Lu Piao habang kumamo sa ulo. Nia Li, paano ba dapat laruin ang bagay na ito? Sabi ng ating bida. Hindi ganoon kahirap, ipikit mo lang ang iyong mga mata. Gamitin ang iyong low energy para maramdaman ang mga thread. Sabi ni Duzi, ipikit ang aking mga mata. Sinubukan na ni Duzi. Sabi ni Duzi, kung ganoon pala iyon. Sabi ni Lu Piao, ginamit nila ang kanilang dalawang mata, at nabigo pa rin. At hindi natin kailangang gamitin ito. Kung ganoon, ipaliwanag kung bakit ang sphere na ito ay pinangalanang sphere of reverse images. Ang thread na nakikita mo ay hindi tunay. Sabi ni Nia Li, kailangan mo lang gamitin ang iyong soul force para maramdaman ito upang mahanap ang pinakamagandang solusyon para malutas ito. Sabi ni Lu Piao, ipikit ang aking mga mata at maramdaman. Sinusubukan na niyang gawin ang test. May sumabog na isa pa. Ito pala si Kang Ming. May napansin ang guardian. More than 3 feet. Sa mga kabataan, mayroong ilang tao na may talento. Sabi ni Kang Ming, Muye, gaano katagal ang iyong thread? Sumabog na rin ang kay Muye. Sabi ni Muye, oh, 1 feet. Malapit na, halos nabigo ako sa pagsubok na ito. Sabi ni Kang Ming, ikaw na, matalinong hayop. Tingnan natin kung gaano katagal mo maitago ang iyong lakas. Sabi ng nasa likod. More than 3 feet. Sabi ni Kang Ming. Ang kakayahan na kontrolin ang low strength ni Huawo ay hindi mas mahina kaysa sa akin. Mukhang sila ang pinakamalakas na kalaban na kailangan kong harapin dito. Sabi ng guardian. Maraming mga kabataan ang sumunod ng mahigit sa 1 feet. Pero, bihira ang makakita ng isang tao na makakasunod ng mahigit sa 2 o 3 feet. Meron pang gumagawa ng test. Napansin ito ng guardian. Nagulat siya. 5 feet, 6 feet, 7 feet. Ito pala ang Demon Lord. Sabi niya, a pointless test. Sa isip ng Demon Lord, ang kanilang mga kinakailangan ay talagang masyadong mababa, para makapasa kahit na ang mga makakarating sa 1 foot. Anong klaseng potensyal ang maaari nilang makuha kung hindi man lang nila makuha ang kanilang mga basics? Sabi ng guardian,
Mayroong talagang isang super genius sa batch na ito. Marahil ay mamamangha rin ang master kung nakita niya ito. Tumawa si Lu Piao at napansin ito ng isang kumukuha ng pagsusulit. Mayabang na sinabi ni Lu Piao, "Nagawa kong palawakin ang aking kapangyarihan ng batas ng higit sa 2 talampakan. Lumampas na ako sa kinakailangan ng pagsubok. As expected, ako ay isang henyo kahit nasa Netherrealm." Sabi ni Weinan, "Pinalawig ko ito ng higit sa 3 talampakan. Kumusta naman kayo?" Sabi ni Xiao Zhu, "Over 3 feet." Sabi ni Jun, "Over 3 feet for me too." Sabi naman ni Ming, "Halos pareho rin sa akin, hehe." Tanong ng aking bida, "Ninger, Zion, Duanjian, kumusta naman kayo?" Sabi ni Zion, "Nagawa kong lumampas sa 5 talampakan." Narinig ito ni Ninger. Sabi ni Ninger, "Ang akin ay lumampas din sa 5 talampakan." Sa isip ng ating bida, "Oh, pantay-pantay ang kanilang talento." Sabi naman ni Jian, "Nagawa ko lang na lumampas sa 4 na talampakan." Sabi ni Duzi, "Oh, nagawa kong lumampas sa 5 talampakan." Tanong ni Duzi sa ating bida, "Kumusta ka, Nieli?" Sa isip ng ating bida, talagang nakapasok din si Duzi sa 5 talampakan. Mukhang talagang nagsikap siya sa kanyang pagsasanay. Sabi ng ating bida, ngumiti siya. "Ang akin ay lumampas sa 2 talampakan." Sabay tumawa. Malakas ang pagtawa ni Lu Piao sabay turo sa ating bida. Nakatingin lang ang guardian sa grupo ng ating bida. Ang mga batang talento ay karaniwang isa sa 10,000. Talagang napakarami sa kanila rito, at magkakasama rin sila. Kahit na medyo mahina sila kaysa sa kabataan na nakapasok sa 7 talampakan, mas bata pa sila kaysa sa kanya. Ang kanilang mga tagumpay sa hinaharap ay hindi matansya. Ang iba na may magagandang resulta ay ang mga patriarch na matagal nang sikat. Pero ang mga nakapasok sa 7 talampakan ay mabibilang sa daliri ng isang kamay. Mayroon tayong magandang batch sa pagkakataong ito. Ilang libo na lang ang natitira mula sa mahigit 200,000 tao na sinimulan natin. Napakaganda. Nakapasa na kayong lahat sa unang round ng pagsubok. Susunod, ay padadala namin kayong lahat sa ika-8 antas ng 9-layered Deathlance. Mayroong isang tao roon na magbibigay sa inyo ng pangalawang pagsubok. Ang lahat ay inilalabas na sa testing area. Ganun din ang ating bida at ang Demon Lord. Makikita ang nakatayo pa rin ang Guardian. Habang pinakita ang mga kakaibang halimaw. Sabi ng Guardian, "Sa pagkakataong ito, makakahanap kaya ang Master ng isang taong angkop." Nalipat sila sa ibang lugar. Sabi ng ating bida, "Ang lugar na ito ay ang ika-8 antas." Tumingin sa itaas ang ating bida. Sabi ni Lu Piao, "Wow! Ang Guardian servant na ito ay mas malaki pa." Sabi ng Guardian, "Congratulations sa inyong lahat sa pagpasa sa unang round. Magsasagawa kayo ng pangalawang pagsubok dito sa ika-8 antas ng 9-layered Deathlance. Walang mamamatay sa pagsubok na ito. Pero sa pangalawang round na ito, kung magkamali kayo, maparalyze kayo." Naging seryoso ang mga kalahok. Sabi ng ating bida, "Sino ang sinusubukan mong takutin?" Habang pinakita ang grupo ng ating bida. Sabi ni Lu Piao, "Walang mamamatay, pero maparalyze tayo." Sabi ni Xiao Zhu, "Wala kang dapat ikatakot." Tumuro sa malayo ang Guardian. Sabi ng Guardian, "Sa mga disyerto na ito, mayroong isang tower ng itim na apoy. Ang tower na ito ay naiwan ng isang partikular na pinakamataas na eksperto. Ang tower na ito ay mayroong hindi matatawaran na kapangyarihan ng itim na apoy, na may hindi mabilang na demonyo beast na nakakulong din dito. Kahit na ang mga demonyo beast na ito ay napigilan ng mga kadena, kaya pa rin nilang maglabas ng napakalaking halaga ng kapangyarihan. Pagdating sa inyong lahat, ang inyong gawain ay magsanay doon sa loob ng 10 araw." Sabi ni Weinan, "Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Mayroon bang tower doon?" Sabi ni Ming, "Hindi ko talaga makita. Marahil ay malayo ito." Sabi ng Guardian,
Sinumang makakapagsanay sa isang estado ng self-transcendence ay maituturing na nakapasa, sabi ng nasa kaliwa. Isang estado ng self-transcendence. Sabi ng nasa kanan. Ano iyon? Hindi mo ba alam iyon? At alam mo, hindi ko rin alam. Itim na apoy. Ang pagkamit ng self-transcendence. Ngumiti ang Demon Lord, sabi niya. Now we're talking. Makikitang meron ng mga nanguna papunta sa tower. Ito pala sina Kang Ming at Muyu. Sabi ni Kang Ming, kayong dalawa ay medyo mabilis na gumalaw. Mukhang mayroon kayong magandang pag-unawa sa estado ng self-transcendence. Sabi ni Muyu, hindi ka rin masama, Kang Ming. They've charged in. Huwag kayong mahuli sa kanila. Ipinakita ang taas ng tower. Ganun din ang baba nitong nagliliyab. Ikawalong antas ng 9-layered Deathlands. The Tower of Black Flames. Mabilis na patungo sa tower ang mga kalahok. Habang patungo sila doon, nahihirapan sila sa init. Sabi ng nasa kanan na naka-armor. Ang itim na usok na ito ay talagang kaya ring sunugin ang kaluluwa. Hindi na ako makaka-advance pa. Tumingin na lang siya sa unahan. Pero ang mga Black Gold rank ay hindi naapektuhan. Mukhang ang mga itim na apoy na ito ay nakakaapekto sa isang tao kahit na anong antas ng pagsasanay. Nauna mukha bumagsak ang nasa likuran ng naka-armor na ito. Dali-dali itong bumangon. Ang sabi nito, tumanggi akong maniwala. Pinilit niyang lumapit sa tower. At, boom! Natulog siya, hindi na niya kinaya ang init. Lumingon sa gilid ang ating bida. Sabi niya, ang mga eksperto na ito ay walang sapat na lakas ng kaluluwa. Pero sinusubukan nilang pumasok ng sapilitan. Dahil doon, ang kanilang mga soul ocean ay madudurog lang. Sa isip ng ating bida, palapit na tayo ng palapit. Kahit para sa akin, parang nasusunog ang aking soul ocean. Nagtanong ang ating bida sa kanyang mga kasamahan. Kumusta ang pakiramdam ninyong lahat? Huwag ninyong pilitin ang inyong sarili. Sumagot sina Zion at Ninger na ayos lang silang dalawa. Ganon din ang iba, ayos lang sa kanila na sumabay sa ating bida. Sa isip ng ating bida, tama lang, lahat tayo ay gumagamit ng pinakamalakas na cultivation techniques. Pagdating lang sa tibay ng ating mga kaluluwa, lahat tayo ay isa sa 10,000 henyo. Pumadyak ng madiin ang ating bida, sabi niya. Okay, sige, fair na, makikita ang naglalagabgab na apoy. Pinakita ang tower ng malapitan. Sa isip ng ating bida, napakadalisay, nakakonsentrang itim na apoy. I wonder kung sino ang eksperto na ito na nag-iwan ng tower ng itim na apoy. Sabi ng ating bida, talagang, napakamalakas. Sumisigaw ang isa habang nasusunog ng black flame. Tumawa ang isa, sabi nito. Lumabas ka rin, sabi ni Lu Piao. Napakaraming tao ang pumasok at tumakbo pabalik. Mukhang ang loob ay hindi mas komportable kaysa sa labas. Sabi ng ating bida, fair na rin. Hin-A+ ni Wena ng ulo ni Lu Piao habang nakangiti. Inaya na niya ito papasok. Papasok na ang grupo ng ating bida. Habang nakatingin lang si Jian. Sumunod na rin siya sa pagpasok. Sabi ng nasa kaliwa, ang loob ay mas mainit. Sabi ng nasa kanan, mas mabuting huwag kang umakyat doon. Umupo ka lang at magnilay-nilay dito. Makikita ang pressure na nagmumula sa Black Flame. The Tower of Black Flames, Level 1. Sabi ng ating bida, mukhang karamihan sa mga tao ay tumigil sa unang antas. Kumusta naman tayo? Dapat ba tayong umakyat ng diretso, Kinapitan ng Black Flame si Jian. Sabi ng nasa kaliwa, isa pa, sabi ng nasa kanan na may puso. What a shame, na-cripple na sa murang edad. Sabi ni Duzi, hindi maganda, nasunog din si Duan Jian ng itim na apoy. Habang gulat na reaksyon ng iba nilang kagrupo. Sabi ng ating bida, pero hindi ko nararamdaman na humihina ang Soul Ocean ni Duan Jian sa loob ng Soul Array. Kung mayroon man, talagang lumalakas ito. Tumawa si Duan Jian. Tinawag ng ating bida si Duan Jian.
Sabi ni Jian. Ayos lang ako, Master. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi lang ako nasasaktan ng mga itim na apoy na ito, talagang nadadagdagan pa ang aking soul energy. Mas nasusunog ako, mas mabilis na lumalakas ang aking soul ocean. Sabi ni Niali, kung ganoon pala, mayroon kang Black Dragon lineage, at ang mga Black Dragons ang mga nagkokontrol ng itim na apoy. Talagang isang coincidence. Sabi ng ating bida, aakyat ba tayo? Sabi ni Jian, aakyat tayo. Sabi ni Weinan, hindi naman ako nakakaramdam ng masyadong pressure sa antas na ito. At pagsang-ayon din ng lahat. Sabi ng isa, what the hell is this? Paano nangyari na may isang taong ganyan na masigla habang nasusunog ng itim na apoy? Ginagamit na natin ang lahat ng ating lakas para umupo lang at magnilay-nilay. Malamang na hindi siya tao. O, hindi ko ibig sabihin ng tao, na parang human. Ibig kong sabihin ay mayroong isang taong tulad niya. Hindi dahil tao siya. No, ito ay, sabi ng ating bida, ang tindi ng init na nagmumula sa itim na apoy ay tumataas sa bawat hakbang na ating aakyatin sa mga hagdanang ito. Lahat, tiyakin ninyong maprotektahan ng mabuti ang inyong soul ocean. Sabi ni Niali. Malapit na tayong makapasok sa pangalawang antas. Napansin ni Kang Ming na may sumunod sa kanila sa pangalawang antas. Ganon din ang iba, sabi ni Lu Piao. 2 o 300 tao lang ang nasa pangalawang antas. Sabi ng ating bida, lahat sila ay nakatuon sa paghawak sa itim na apoy. Ang kapangyarihan ng itim na apoy ay mas mataas sa pangalawang antas. Maghanap tayo ng lugar para magsanay dito. Patuloy silang naglakad at naghahanap ng pwesto. Sabi ni Niali, well, mukhang magandang lugar ito para. May napansin ang ating bida. Sabi ng ating bida, nararamdaman ko ang galit. Tinignan siya ng Demon Lord. Nagulat ang ating bida. Bumalik na si ginagawa niya ang Demon Lord. Sa isip ng ating bida, nararamdaman ko ang isang nakakatakot na halaga ng kapangyarihan sa loob niya. Mas mataas kaysa sa ating lahat. Sabi ni Jian, Master, makakadagdag ako sa aking antas ng pagsasanay dito ng hindi nagninilay-nilay. Maaari kayong lahat na magsanay ng walang pag-aalala. Magbabantay ako. Sabi ng ating bida, maraming salamat, Guan Jian. Sa isip niya, duda ako na mayroong sinumang maglalaban habang nakikipagpunyagi laban sa itim na apoy. Kalimutan na lang ang lalaking iyon ngayon. Dapat kong gamitin ang pag-stimulate mula sa itim na apoy. Para patatagin muna ang aking pagsasanay, at pagkatapos ay sumabog sa legend rank. Pinakita ang kanyang soul realm na may nakapalibot na itim na apoy. Nagsisimula ring mag-react ang kanyang mga abilidad na mga batas. Light, darkness, death, tuloy-tuloy sa pag-cultivate ng ating bida. Sabi ng Guardian, oh, ang ilan sa mga nasa grupong ito ay talagang kahanga-hanga. Habang nakatingin ang Guardian sa tower, naramdaman niya ang mga may abilidad. Ipinakita sina Zion at Ninger, Guan Jian, Muyu, at Huawo. Ang kabataang ito ay dapat ang pinakamatalino rito. Pero ang ilang iba ay hindi rin gaanong malayo. Binuksan ng Demon Lord ang kanyang mga mata. Naramdaman ni Jian ang panganib sa paligid. Sa isip ni Jian, ang lalaking ito, nagpapakita ng galit sa Master kanina lang. Gumuhit ang ngiti sa mukha ng Demon Lord. Habang naglakad at nilagpasan niya si Jian. Sa isip ni Jian, sobrang lakas, nakapangyarihan. Mukhang balak lang niyang umakyat. Mas mabuting huwag mag-provoke ng mga hindi kinakailangang away. May biglang nagdash sa gilid. Ito pala si Kang Ming. Dali-dali siyang naglakad. Nilagpasan niya ang Demon Lord. Umakbang na pa 3rd level si Kang Ming. Ang sabi niya, siya ang mauuna. Ngumiti lang ang Demon Lord. Kang Ming at ang ibang mga kabataan ay umakyat na. Ang lakas nila, halos hindi ko magawa ang pagsasanay sa pangalawang palapag. Nakita ito ni Huawo. Sumunod na rin siya paakyat sa 3rd level. Sabi ng ibang nakakita, isa pa, ganun din si Muyu.
Sumunod na rin siya kay Huawo. Isa pang dosina o higit pa sa kanila ang umakyat din. Talagang napakalakas nila. Habang nagkukultivate ang ating bida, patuloy ang ating bida sa kanyang pagsasanay. Ang walang hanggan na kawalan ay walang simula. Walang simula ay nangangahulugang walang katapusan. Ang walang hanggan na kawalan ay walang simula. Walang simula ay nangangahulugang walang katapusan. Nag-react na naman ang puno sa loob ng soul ocean ng ating bida. Patuloy ito sa paglaki. Makikita na meron na itong bunga. Ang soul ocean ng ating bida ay gumagalaw. Naglabas ito ng iba't ibang kulay ng bawat law na kanyang abilidad. Ang soul ocean ng ating bida ay binigyan din ng lakas ang lahat ng soul ocean na nakakonect dito. Bumugso ang enerhiya sa iba't ibang soul ocean. Naramdaman na ito ni Zion. Sabi ni Lu Piao, ang isang hindi matatawaran na halaga ng low energy ay umaagos sa aking soul ocean. Sabi ni Xiao Zhu, sesabog ang aking soul ocean. Sabi ni Ninger, masyadong malakas. Halos 10 beses na mas malakas kaysa nang tumagos si Duan Jian. Sabi ni Weinan, halos walang paraan para pigilan ang paglawak ng ating mga soul ocean. Lahat, protektahan ang inyong sariling mga soul ocean. Si Zion ay nakaabot na sa 2-star legend rank. Si Ninger ay nakaabot na sa 2-star legend rank. Si Duzi ay nakaabot na sa 1-star legend rank. Si Jun, Ming, at Weinan, 1-star legend rank. Si Lu Piao ay nakaabot na sa 1-star legend rank. Hinahabol ni Lu Piao ang kanyang hininga, sabi niya. Saan ba nagmula ang low energy na ito? Habang patuloy pa rin ang ating bida. Si Niel Li, ang enerhiya na dumadaloy mula kay Niel Li ay sapat na para ma-advance ang ating mga antas ng pagsasanay. Kung hindi dahil sa katotohanang sapat na ang tibay ng ating mga kaluluwa, maaaring sumabog ang ating mga soul ocean. Ang Niel Li na ito, talagang nakakabaliw. Sa wakas, ang ating bida ay nakaabot na rin sa legend rank. Palakpakan naman tayo dyan. Magagamit na niya ang kanyang Heavenly Way Technique, Niel Li, 1-star legend rank, tumayo na ang ating bida. Sabi ng ating bida, aakyat na tayo sa 3 palapag. Nagulat ang iba dahil sa sabay-sabay na pagpasok sa legend rank ng grupo ng ating bida. What's this? Ang isang hindi matatawaran na nakakatakot na larangan ng enerhiya ay lumitaw sa paligid ng kabataang yun, masyadong mapanganib, tiyak na hindi natin kayang ma-provoke siya. Paakyat na sa 3rd level ang grupo ng ating bida, habang ang iba ay pinapanood ang grupo ng ating bida na umaakyat papuntang 3rd level. Ito ang Tower of Black Flames Level 3, nakatapak na ang ating bida sa hig ng 3rd level, sabi ni Ninga. Ang 3 antas na ito ay mukhang mas maliit. May sumigaw ng napakalakas, isang halimaw, laking gulat ni Lu Piao. Sino ang sumisigaw? Ano yun? Ipinakita ang malaking halimaw na naglalabas ng kuryente na nakagapos sa mga kadena. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.